umaabot na po sa 84. Ayon po dito sa Department of Health, kapag buwan ng Agosto, mas tumataas ang kaso ng dengue dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Nakikita po ninyo dito, talagang punong-puno na ho yung tinatawag nilang dengue lane. Dahil mga po dito sa dami ng pasyente dinadala, karamihan po dito ay mga bata. Itong Quezon City po ang isa sa may pinakamataas na bilang ng mga kaso ng dengue dito sa National Capital Region. At sinasabi nga po ng Quezon City Health Department, sa Quezon City lamang ay umabot na po sa 25 ang namatay mula nitong Enero hanggang Agosto 4 dahil sa sakit na dengue. So, alamin natin mula dito sa mga nangangasiwa dito sa Quirino Memorial Medical Center kung paano po at ganito dumadagsa yung mga pasyente ng dengue. Makakasama natin si Ms. Telma Martinez, ang Senior Resident on Duty dito po sa ospital. Doc, good morning po. Good morning po, ma'am. Doc, ano po yung nakikita niyong dahilan at patuloy ho yung pagtaas ng kaso ng dengue na dinadala dito sa inyong ospital despite yung patuloy ho na information campaign ng DOH at ng iba't ibang mga health department po ng bawat lungsod dito po sa Metro Manila? Yung usually po yung weather natin ngayon kasi masyado pong maulan. So, ang ano po natin, madalas po nagkakaroon ng mga lagnat ang mga pasyente. At least po kasi yung mga lagnat na titingnan natin 2 to 7 days po ang fever. Tapos kung may mga ganong simptomas at may mga kasamang iba, sumasakit yung tiyan, nagdudugo yung ilong, ganun po, dapat po magpakonsulta na sila kaagad. Yung bang mga dinadala ho dito, Dok, ay talagang sa pagtingin ho ninyo, kapag nasurid na ninyo, ay talagang kinakailangan na hong makonfine at manatili dito para mas mabigyan ng tamang treatment? Opo. Lalo na po kung matagal na po yung lagnat. Kasi po iba po yung mga dengue ngayon. Usually, fever lang yung kasama nila. Pero after mga 3 days, nagkakaroon na sila ng bleeding. So ibig sabihin parang may fever tapos mawawala, tapos mayroon na sila mga on and off fever po sila. Bleeding, tapos may mga rashes. Meron 3 kayong pasyente na nasa ICU, ano? Bakit po sila kailangan dalhin sa ICU? Nung dalhin ba dito, medyo malala na po? Anong dalhin po sila dito, yung iba po doon, okay yung BP pa, dito po sa ward, kaya lang nagkaroon po ng episode na nag-hypotension po ang pasyente, so pinasok po namin sa ICU. Nakikita ko po yung bawat, yung kama, minsan may 2, 3, hanggang 4 yata na magkakatabi yung mga pasyente. Kaya pa bang i-accommodate ng ospital yung mga dadalhin ho dito na may mga kaso ng dengue? Actually, hindi na po. Kinakaya lang po ng hospital at saka ng mga residents. So ano po may papayo ninyo ngayon doon sa mga meron sila hinala na may dengue yung kasama nila sa bahay, ano? At dito nila balak dalhin. Ano ho yung gusto niyo ibigay sa kanila mensahe? Dahil sabi niya parang kinakaya niyo na lang at parang hindi na rin naman talaga, wala na silang paglalagyan dito sa ospital. Kung meron naman po mas malapit na hospital, marami naman pong DOH hospital, pwede po silang magpakonsulta doon. Kasi dito naman po sa Quirino, kasi kung may dumating sa amin at matagal na yung lagnat, hindi po talaga kami nagre-refuse admission. So basta yung mga nandito ho ngayon, yung 84 na patients ninyo, lahat ho ito talagang kailangan ng admission dito sa hospital. Yung mga pwede hong home treatment, pinauwi na ninyo? Opo. Karamihan anong edad yung mga pasyente natin dito na may dengue? Majority nasa 5 to 9 years old po. Mga 5 to 9 years old. Oo. So, ano ho ito? Dahil, siyempre, mga bata, pag naglalaro, parang wala naman yung pakialam kung nakagat sila ng lamok o hindi. Opo. Okay, Doc, sandali lang po. Ayan, maraming salamat po, ma'am. Si Aling Irene. Aling Irene, ilang taon na anak niyo? 4 years old. 4 years old po ito. Ano po, kumusta ho yung kondisyon niya nung dalhin niyo dito? Okay naman po. Bali nilalagnat siya, tapos nawala. Nung dinala namin dito para magpa-check up, biglang nagka-rash, nagkaroon siya ng pula-pula sa katawan. So, di ba, sinasabi naman ho kung ano yung mga sintomas ng dengue, di ba? Ano yung nakita niyo? Naghinala ba kayo na baka may dengue yung anak niyo? Bakit po? Kasi yung kapatid nito, nagkaroon na rin. Nagkaroon ng... Lalabas lang ng kapatid nito, tapos ipapa-check up dapat namin. Naglilinis ba kayo sa paligid ng bahay niyo? Okay. So, mas maganda na rin naman ho yung naagapan. So, kumusta na ho siya ngayon? Medyo okay na po. Sana po makalabas na po kami, mami. Okay, maraming salamat po, Ma'am Irene. So, ayan po yung mga kapuso natin na nandito po ngayon sa Quirino Memorial Medical Center. So, importante po, alamin natin ang mga sintomas ng dengue. Ito po ay nakamamatay. Pero, pwede ho natin maiwasan na may mawala sa ating mga mahal sa buhay kung alam natin ang mga sintomas at kung paano natin gagamutin ang sakit na dengue. Mula po rito sa Quirino Memorial Medical Center, back to studio po tayo. Alright.
Alright, patuloy pa rin po ang pagdami ng mga kaso ng dengue ngayon at dahil dyan, huwag na kayo magtaka kung may mga kababayan tayo na takot syempre maagat ng lamok lalo ni mga naka-experience na nagka-dengue na before. Kaya naman isang maiging pantaboy sa mga lamok ang pag-uusapan natin this morning, ang citronella. Ano ba talaga yung citronella na yan? Bibida sa atin ni Engineer Dexter Gonzalez, Project Engineer ng Las Piñas Citronella Program. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, Dexter. Welcome. Ano bang meron sa halaman ng citronella na nakakapag-repel ng lamok? Actually, citronella kasi talagang parang grass lang siya or parang ordinary grass. But then meron siyang special ingredient or active ingredient na kapag pagka kinrush mo siya, meron siyang strong smell na nakapagpapataboy sa lamok. So, yun yung Actually, may kakilala ko, ayaw niya yung smell. Parang feeling, lamok ka ba? Kasi malakas Strong nga yung talaga. amoy niya. Sa mga bahay at schools, may technique ba kung saan dapat ilagay yung citronella plant? Or does it mean that if you have a citronella, kunwari may ganyan, hindi magkakross yung lamok dyan? Or it's not like that? Hindi naman ganun, pero so halimbawa sa mga schools nga, so may mga open lot sila, better na maglagay sila doon, magtanim sila. Kasi grass lang naman talaga siya, kahit saan pwede siyang tumubo. Huwag lang sa mga watery area. So, ang ano dyan is, kailangan talaga may process yan para makakuha tayo ng oil. But then, kung sakaling mga household or sa mga schools, yung kapag nag-crush pa lang yung ano nila, yung dahon pa lang nila, may konting smell na yan na talagang ayaw ng lamok yun. And then, yun nga, sa mga bahay-bahay, pwede naman siyang gamitin through parang ganyan, mag-steam lang tayo. So as is, wala. Pag hindi siya gumagalaw, ganyan lang Parang siya. wala. Pero pag nagkaskas siyang ganun, ayan, dyan lalabas yung amoy niya. Pwede ba kunwari na pag napadaan kang ganun, medyo bali-baliin mo ng slide? Pwede naman. Walang Kung hindi problema mahangin. doon. Walang problema doon. Tapos yung isa naman paraan, if we don't have that, kasi sinasabi mo para makuha, para ma-extract yung Yes. citronella to become the oil, Yes. meron siyang special Parang na extractor, ayun. steam distillation ang tawag doon ng yung consultant namin sa UP Los Baños. Alright. So, pag syempre wala kaming ganun sa bahay. Ako lang ang may ganun sa bahay namin, ano? But the others don't. Dalawa lang. So, ang tawag dito, pwede na lang ganito na lang. Yung parang Pwede naman. Kasi yung kapag nag-steam siya, yung parang pawis niya, yun na yung parang pwedeng i-direct na i-apply sa skin. Parang ganun Okay. na So, siya. parang matubig-tubig lang siya. Matubig-tubig lang. Pero medyo wag lang sa mga babies kasi yung mga sensitive ang skin ng babies. Alright. If it's more water-based, kasi may iba na citronella sprays that are parang cologne. Yeah. May iba naman ng oil. Yes. Mas matagal yung bisa ng oil. Ang banggit kasi sa akin, so halimbawa meron tayong 100% pure na oil. We have to dilute it sa mga what call that mineral oil or any lotion na unscented na Virgin coconut oil. virgin coconut oil, yeah. Basta unscented lang. Then kapag hinalo mo na siya, siguro 1 liter then na mga 10 ml of pure oil, yun nga, pwede mo na i-direct sa application yun. So, 1 liter every 10 ml. Yung ganito, Yes. ilang ml to? 15 Ay, ito, ml. 15, So, yes. halos isang ganitong bote, ayun, pwede halos sa isang litro. So, malaki yung Yes. ganyan. So, marami kayong lalagay. Tapos, Marami. every time you apply it, kunwari, yung nag-apply ka sa umaga, how often do you need to reapply? Parang ang ano is parang mga at least mga 1 hour direct application ulit kasi hindi pa yung scent nga niya yun nawawala kapag nahaluan na siya ng ibang oils. Pero at least parang nasa organic tayo, hindi siya masama sa skin. Alright. Ganun. So, kumbaga, yun yung maganda. Sana, paalala din natin. Kasi sa umaga, minsan nilalagay yung mga bata, tapos afternoon, wala na. Wala The na. whole day, wala na ulit. So, yun paalala din po namin sa inyo. Pag ganitong klaseng repellents yung ginagamit ninyo, kailangan reapply ng reapply. Mga at least 1 hour. Alright. Thank you so much, Thank Dexter. you, thank you. Maraming salamat. Ayan, at of course, si Engineer Dexter Gonzalez. Tandaan niyo mga kapuso, prevention is better than cure. Kaya gawin natin ang tamang pag-iingat para makaiwas sa mga sakit, lalong-lalo na sa dengue. Magbabalik pa unang hirit. Unang hirit sa unang hirit, sa misyong totoo ang unang hirit, ang saya sa